mga magbablog sa labas, kuya. Ay, ang ating pag-uusapan ngayon ay kung isa kayong sa fans niya, ay dito nyo lang malalaman kay Kuya King. Kung ano yung title nun, yun na yun. At huwag na kayo mamili ng iba. Okay, bago natin pag-usapan yung kinikita ni Alex Gonzaga sa pag-YouTube niya, ay kailangan ko muna ng like, comment, and subscribe muna mga kuya. At kung bago lang naman kayo dito sa channel ko, pero kung medyo matagal-tagal na kayo, ay pwede naman manood na lang muna. Dagdag hours lang naman to mga kuya sa aking minimithing oras. So now mga kuya, ipag-usapan na natin ang inyong iniidolong, or isa rin ako sa mga followers niya mga kuya. Ito yung si Alex Gonzaga. Si Alex Gonzaga ay isa sa pinaka mas sumikat or famous dito ngayon na YouTuber sa ating bansa, Pilipinas. Siya lang naman ay kumula lang naman yung subscriber niya ay 3.4 million subscriber mga kuya. Diba doon pa lang maiisip mo na kung magkano kuya yung nasasahod ni Alex Gonzaga, diba? Mas malaki pa yun sa dami-dami ng YouTuber na mga baguhan. Although si Kong TV ay may mga 2.3 na ata siya, pero ito si Alex Gonzaga 3.4. Medyo malaki siya at sinusundan po siya ng kanyang kapatid na yung nakatandang kapatid niya na si Tony Gonzaga na mayroong 955k subscribers mga kuya. Sinusundan siya ng kanyang nakatandang kapatid. Nagbablog na rin to si Tony. Yun nga ako, ito nga po yun. Nung mag-guest si Alex Gonzaga sa TWBA ni Boy Abunda, ay dun siya kinausap ni Boy Abunda kung magkano ba yung na-earn niya sa pagiging vlogger sa isang YouTube. Dun niya sinabi na, here in the Philippines, I get young percentage sa ads na pumapasok sa akin. It can range from mostly nag 6 digits talaga siya, sabi niya. Tapos, she continued that makikita mo kasi mga the YouTuber na from small houses ngayon lumalaki na, from condo, apartment, later on in life lumalaki na. So depende yun sa dami ng videos mo, sa dami ng views mo, sa doon pumapasok yung pera sa'yo. So kapag marami kang videos, marami kang views, mas maraming pumapasok na ads sa'yo, mas marami kang pagpipilian na videos, sabi niya ulit. So doon pa lang mga kuya, sigurado kung ilan-ilan lang naman yung mga ads na pumapasok sa kanya, kasi although na meron siyang music video na nilalagay doon, kasi although na ibang music video ay hindi nilalagyan ng ads, or iwan ko lang kung inaalagyan, kasi minsan kasi nanonood ako ng mga music video ay walang mga ads, pero sa ibang vlog niya na personal ay nilalagyan naman ads. Pero hindi ako maniwala na maliit lang yung sinasahod sa isang 3.4 million subscriber katulad ni Tony Gonzaga. Ni Alex Gonzaga. Gago! Siya lang naman ngayon ang pinaka fastest rising YouTuber dito sa Pilipinas mga kuya. So kung gusto niyo sila makita sa fanfest niyo, sila makita. Ewan ko kung kailan yung fanfest, pero alam ko mga this month ata ng May, may fanfest yung mga sikat na mga vlogger, YouTubers natin. Doon nga sa interview ni Tito Boy Abunda na nandun si Tony Gonzaga, yung kapatid niya, na siya yung sinabihan na siya yung nagsabi kay Alex na ang pagbablogger ay naka-express sa kanyang sarili bilang isang artist. Hindi lang siya bilang isang artista mga kuya, kundi doon mo rin makikita ang pinaka-personalidad ng isang tao pag nag-upload siya ng video sa isang YouTube. Hindi script, hindi lahat. Merong script pero hindi siya totally scripted ng katulad ng mga drama-drama dyan sa mga TV na pinag-aanuhan nilang dalawa. At meron pang sinabi si Tony dito mga kuya, when she veered toward that direction, it was not for the money. It was not for the monetized aid. I keep telling people this. It was actually a therapy for her. It was something for her to release her personality so that people will stop comparing her to me and accept her and embrace her for she is. Ang sabi ng kanya nakakatandang kapatid na si Tony J. At sa mga ano dyan mga kuya, ito lang masasabi ko sa inyo. Hindi porket nag-YouTube ka ay gusto mong sumikat mga kuya.
Dito mo rin makikita ang isang tao, ang kanyang personalidad, ang kanyang attitude o sarili niya na hindi siya ganong tao at hindi siya plastic o recyclable na tao, mga kuya. Doon mo makikita ang isang tao na ganun yung attitude niya. Hindi siya pa feeling sikat. Although may ganun talaga, pero dun lang sa video, mga kuya, makikita nyo na dapat wag nating husgahan ng isang tao kung malaki o maliit ba yung kinikita niya, kasi worth it naman niya yun kasi may ginagawa naman siyang video para sa atin o sa inyo na dapat nyo mapanood. Doon na lang natin tatapusin ang ating review tungkol about sa kinikita ni Alex J sa kanyang pagiging YouTubers. Sana suportahan nyo ang channel na to, Kuya King. Like, share, comment, and subscribe. At sa marami pang mga review, mga kuya, ay tutok lang kayo dito sa ating channel na magiging corny man, siksika naman ang katatawanan. Sign out.